Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Eto ho mga boss, some Filipinos in the United States, sila ho yung contact noon na mga may contact din dito na ginagamit ho ng Philippine Daily Inquirer or may contact sa Philippine Daily Inquirer, ganoon din ho mga ABS-CBN. Sila ho nag-feed doon na iisa lang hong mga lingwahe ho nila. Nagagalit sila at nabubuisit pag sinabi Duterte is transforming at metamorphosis. Na nandoon ibig sabihin pagbabago from a small town mayor to the President of the Republic of the Philippines becoming a statesman. Nakikita niyo ba? Ayaw ho nilang matawag diyan. Kasi si Rodrigo Duterte ngayon, mga boss, sa maniwala man kayo sa hindi, kinakausap ho ng China. Kausap lang ho in China. Yung leader ho doon. Tinawagan ho ni Trump. Ayan ho, magbibisita ho si Duterte sa Moscow. Bay, nakikita niyo ho ba? So ngayon, naniniwala ho ang isang Donald Trump na sa bansang Amerika na pwede hong ito naman kahit na papano na maari isa sa magiging susi sa kapayapaan at maiwasan ho dito sa siraulong diktador ho ng North Korea na desidido na tapusin ang mundo. Sabi ni Digong, kaya lagi nakatawa dahil gusto niya nang talagang ipulbos ang mundo, isama tayo sa kanyang mga ewan. Sawa na ata mabuhay yung diktador ng North Korea. Kaya lang nilalagyan ho ng kulay, pinipintahan ho ng mga dilawang media at mga dilaw ng mga Pilipino na hinahalin tulad ho, kaya daw si Trump, si Trump at si Trump, si Duterte at yung diktador ng North Korea, anong pagkakaiba? Si Duterte hindi diktador, yun isang diktador. Kaya lang, strongman ang tawag ho nila. Strong ang president natin. Kaya lang, hindi nilagay ni sarili niya na ala diktador. Siya'y hinalal ng taong bayan. Hindi ho matanggap nila. So ngayon, eto hong sinasabi ng iba, hindi, panakibutas lang yan. Kaya ginamit lang ni Trump yan. Sige, sabihin natin kung panakibutas na nga. Sige, kung panakibutas. Is that what you think? Panakibutas si Duterte. Is that what you think? So be it. Kung ang kay Trump naman, basta't magkaroon ng kapayapaan dyan sa Asia, partikular, nanganganib at medyo kinakabahan yung Japan, kinakabahan South Korea, even Australia, pati ho tayo, madadamay dyan. Kaya itong si Digong, kinakausap din, naniniwala si Trump na sa pamamagitan kay Digong, si President Duterte, na medyo ang susi ay ang China. Tayo ho kasi, nililigawan ng China at tayo naman kasi nakikipagkaibigan sa China. So, nakikita ho ni Trump yan. You get what I'm saying? Ngayon, kung itong iba ngayon, nilalagyan ng pinta. Pinipintahan ho nila kung ang susi ay China at maganda ang relasyon ng Pilipinas ay kinongratulate ho ni Trump si Duterte sa successful ASEAN Summit. Kinakausap na nakikita na para bang without saying it, Mr. President Digong, can you help me and convey my message to the President of China? Sige, parang si Trump nagsasalita. Maybe you can convince our friend to tell the dictator of North Korea to taper it down, take it easy. So, ganun na ho Kumbaga, talagang ito yung mga restraint, nagpipigil na ho. Hindi ho ba? Nakatingin din ho kasi, ang iba naman, nilalagyan ho ng pintang hindi maganda. Kaya lumalapit ang China. Ang China kasi, sigurista,
Gusto ng China manatiling magalit si Digong sa Amerika. Tulad nung galit ni Digong sa Amerika na minura yung son of a whore, sinabi ni Digong dun sa kay Obama. Ngayon, parang sinasabi nila, gusto ng China, ganun din si Digong, si President Duterte, kay Trump. Si President Digong sinasabi, bakit ko gaganunin si Trump? Wala naman akong away, saka hindi naman nakikipag-away. At hindi naman ako naghahanap ng away. So, you see, marunong ho mag-reciprocate. Reciprocity kung tawagin ho yan. So, para sa ibang mga Pilipino at yung iba, bakit mo kinakausap yan? Para sa ibang media, dapat nga pinapatalsik mo yan. Dapat sabihin sa kanya, oy, tigilan ng yung mga extrajudicial killing dyan. Abay, kundinahin yan. See, mas mahalaga sa kalang extrajudicial killing kaysa magunaw ang mundo. Mga siraulo, hindi ho ba? Joseph,